napakalalim ng sugat ko. Galing kanina, hindi ko magagamit yung isang kamay ko. So, isang kamay lang ako. Habang pinapatuyo ang malagkit, nagbiyak ko ng nyog na mura at saka kinayod. Ito raw ang ihahalo sa malagkit. Maya-maya lang, tumulak kami papuntang palengke. At magpapakain na rin kami ng nyug na magbulang para gawing gata. Kung kanina, mano-mano tayo kumakayod ng buko, ito automatic. Sa haba ng proseso, wala pa raw ako sa kalahati. Para maiwasang mapanis ang tinubong, isinuro sa akin ni Nanay Ising ang sikreto. Pinakuluan muna namin ang kinayod kong murang nyog. Para hindi mapalis ang tinubong, pakukulan natin yung young coconut sa sarili nitong sabaw. Nagsigarin ako ng ibang nyog para makakuha ng gata sa ako pakukuluan. Sunod na ihahalo ang margarine dito. Kapag lumamig na, pagsasama-samahin na ang lahat ng sangkap sa isang malaking planggana. Buhusan natin. Yan. Hindi pala to biro. Mano-mano kasi ang paghahalo namin ni Nanay Ising. Yan na. Lagyan natin ng konting Mainit ang tubig. Yan. Saka ito isasalin sa bulo gamit ang imbudo. Paano po malalaman pag puno na po siya? Hindi, hanggang dito na lang. Hanggang dyan na po. Kapag nalagyan na ang lahat, ang next step, tatakpan ng bawat isa ng parang tapon. Takip na gawa sa binalot na bulot ng nyog at dahon ng saging. Sa pamamagitan daw nito, mas madaling maluluto ang tinubong at nakakadagdag din daw ito ng aroma. Yan. Sumunod ko namang inihanda ang paglulutuan nito. Gawa ito sa bato na mayroong galuyan. So, mga puso, ito na, nag-iinit na tayo ng baga para maluto na natin yung tinubong. Pagkatapos, ipapato sa ibabaw ng mga uling ang mga bulo o yung mismong tinubong. Isang oras ito bago maluto. Pero hindi pa dyan natatapos ang hirap at saya ng pagluluto ng tinubong. Kailangan pa pala ang mayat-mayang pagpapakikot-ikot sa mga bulo para magpantay ang luto nito sa loob. Pabusisi pala itong lutuin. Pero oras na malanghap mo na raw ang masarap itong aroma, hudyat na yon na ito'y luto na. Dahil agrikultura ang pangunahing kabuhayan sa Pilipinas, hindi katakatakang marami tayong sari-saring kakanin na matitikman. At iba-iba ang paraan nito ng pagluluto, saan man parte ng bansa.